Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, again, sing again, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. That's it, guys. Sing, come bless the Lord, yeah, yeah. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that men would praise Him. Oh, that men would praise Him. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Yeah, yeah. This is a day the Lord has made. Come bless Him now. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. And oh, that men would praise Him. And oh, that men would praise Him. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Come on, and all that men would praise Him. Oh, that men would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name. Again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, Pasisimula po ng ating gawain, tayo po'y lumapit sa Panginoon at manalangin sa Kanya. O Diyos na dakila na siyang malikha ng lahat ng bagay, Ama, kami po'y lubos na nagagalak at nagpapasalamat dahil patuloy niyo po kaming pinagkakalooban ng mga biyaya, Panginoon.
Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, dalangin namin na patawarin niyo po nawa kami dahil sa mga nagagawa naming kasalanan at pakalinisin niyo po kami upang sa ganun maging karapat-dapat kami sa paglapit namin sa mga oras na ito. Ikaw na pong bahala sa aming pagsamba sa mga oras ito at gabayan niyo po kami, Panginoon, sa pagpupuring ito. Ikaw po nawa ang mapurihan at hindi ang aming mga sarili at maitaas sa ibang mga tao. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po muli mga kapatid sa pananampalataya sa ating online worship service. Dalangin ko po na nasa maayos tayong kalagayan ngayon. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Basahin po natin ang sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 4 to 5. Ang sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Verse 5, ipakita niyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, salamat po at binigyan niyo po kami ng ako ulit ng pagkakataon na makapagbahagi ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na gabayan niyo po ako sa pagmiminsaheng ito, O Diyos. Sana po ang mga nakakikinig ay maging magalak at maging masaya, Panginoon, sa minsan ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na maintindihan ito at tumimo sa kanila mga puso at isipan. Ito po ang aming pinapanalangin at pinapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Last week po, ang mensahe natin ay about contentment. Nalaman po natin na ang taong kontento na sa buhay ay nasisiyahan na siya sa anumang ibinibigay sa kanya ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Maging masaya man siya, naghihirap man siya, or tipong siya ay maraming blessing ngayon, ano po. So ang taong kontento ay nasisiyahan na sa anumang bagay na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Ngayon naman po, ang mensahe po natin is about sa kagalakan sa Panginoon. Maging magalak sa Panginoon. Lahat naman po tayo ay gustong maging masaya lagi, ano po. Gusto natin laging okay tayo. Diba? Yun naman kasi ang nature ng tao, na ayaw niya ng kalungkutan, ayaw niya ng paghihirap, diba? Sino ba naman gustong maghirap or maging malungkot lagi, diba? Pero dahil nga po sa sitwasyon po natin sa buhay, minsan po talaga nagiging malungkot tayo. Hindi po natin maiwasan na umiyak. Hindi po natin maiwasan na masaktan dahil po sa mga sitwasyon natin sa buhay. Pero sabi po dito sa binasa natin, gusto po ni Pablo na tayo ay maging magalak. Kahit na tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong paghihirap, ano po, sa buhay po natin. Naniniwala po ako, mga kapatid, na meron pong pagkakaiba ang maging magalak ka lang sa maging magalak ka sa Panginoon. Diba? Kasi pwede tayong maging masaya lang, no? Pero hindi dahil sa Panginoon. Ano po? So ano po ba yung pagkakaiba nito? Ayon po sa Job 20 verse 4 to 5. Ang sabi po dito sa Job 20, tiyak na alam mo na mula pa nung unang panahon, simula ng likhain ng tao sa mundo, ang ligaya ng taong masama ay sandali lang, at hindi nagtatagal ang saya ng taong hindi naniniwala sa Diyos. So yun po, ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay may mga kagalakan din sila. Nagiging masaya rin sila in other ways. Pero meron pong pagkakaiba yon sa mga taong may paniniwala o naniniwala sa ating Panginoon. Ngayon pong linggo ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga kagalakan sa Panginoon na maaari nating maramdaman, ano po, kapag ikaw ay isang Kristiyano. Ayon po sa Philippians chapter 1 verse 3 to Philippians chapter 3 verse 1 to 6. Sabi po dito, tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos at palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Dahil mula pa nang sumasampalataya kayo hanggang ngayon ay nakatulong ko na kayo
sa pagpapalaganap ng magandang balita. Si Pablo po ay laging masaya po siya kapag nagpe-pray. Bakit po? Dahil sa mga kapatid na naging katulong niya sa pagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon. Ano po? So, kapag naaalala niya yung mga kapatid natin na kasamahan niya sa pagbabahagi, nagiging masaya po siya. Ano po? So, tayo po pala ay maaring maging masaya o magalak sa Panginoon dahil sa pagpapalaganap ng salita ng may katulong na mga kapatid sa pananampalataya. Ayon naman po sa Gawa chapter 15 verse 3, kaya pinapunta ng iglesia si ni Pablo at nang dumaan sila sa Phoenicia at sa Samaria, binilita nila sa mga kapatid na may mga hindi Hudyo na sumampalataya kay Kristo. Nang marinig nila ito, tuwang-tuwa sila. So, ang mga kapatid po natin na si Pablo ay napadaan po sa Phoenicia at sa Samaria at ibinalita po nila sa mga kapatid natin doon na may mga Hudyo na sumampalataya. At dahil po nang nalaman po nila ito ay naging masaya sila or nagalak po sila sa ating Panginoon. So, ang sitwasyon pong ito ay nagpapatunay lamang na maari po tayong maging magalak sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa sunod naman po sa Luke chapter 10 verse 17 to 18. Ang sabi po dito sa Luke 10 verse 17 to 18, masayang bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumunod sa amin, kaya inutusan na namin sila sa pangalan niyo. Ano po? So, ang 72 tagasunod pong itong ni Jesus ay nagme-ministeryo po sila. Ano po, nagbabahagi po sila ng salita ng Panginoon. At nung mayroon pong inaalihan siguro dito na masamang espiritu ay in-exorcise nila, pinalayas po nila yung masamang espiritu at sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng pangalan niya, ay umalis po yun. So, dahil sa nangyari, nagalak po yung mga kapatid natin iyon na nagbabahagi ng mayamang salita. Ano po? So, mga kapatid, nagiging magalak rin ba tayo sa Panginoon katulad nila? O, naranasan na rin po ba nating maging masaya dahil sa pangyayari, ano po? So, nung halimbawa, nag-evangelize ka, biglang may gustong magpabaptize. And then, dahil doon, naging masaya ka. So, naranasan na po ba natin yun, mga kapatid, sa pananampalataya? Naniniwala po ako na kapag ang dahilan ng kasiyahan natin ay si Jesus, ay mararamdaman natin ang kagalakan na hindi nararamdaman ng iba. Ano po? Ito po yung pagkakaiba kasi natin sa ibang mga tao, eh. Diba? Nung kagalakan na ito po, hindi po ito maramdaman ng ibang tao na hindi naman naniniwala sa Panginoon. Ano po? Bakit? Kasi hindi naman nila ginagawa ito, eh. Hindi naman po sila nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Wala naman po silang pagsamba. So, hindi po sila nagagalak sa Panginoon. Kaya tayong mga Kristiyano is pinagpala, no po, sa pamamagitan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya at pagbabahagi ng Kanyang mga salita. Maaari po tayong magalak sa Kanya. Ano po? Hindi lamang po sa makamundong bagay dito sa mundo, which is temporary. Dapat nga, hindi dapat pala tayo doon lang, hindi tayo dapat maging masaya doon. Ano po? Kundi maging masaya lamang tayo sa ating Panginoong Jesus. So, sana po mga kapatid ay nalaman po natin ang pagkakaiba ng pagkagalak sa Panginoon sa pagkagalak sa ibang mga bagay. Ano po? At sana naranasan na rin po natin ito upang alam po natin ang ibig sabihin ng magalak talaga sa Panginoon. At mga kapatid ay sa ngayon po ay meron po tayong bagyo na naman, mga kapatid, sa paparating po dito sa amin sa Bicol. So ngayon po ay inihingi ko po sa inyo ang panalangin at
panalangin po sa amin upang maalis na po yung bagyo na ito at hindi po sa amin tumama talaga kahit umiwas man lang po mga kapatid. So sana po at kayo din po diyan sa simbahan po ay maging maayos po yung sitwasyon natin diyan. So sa church po pala at thanks be to God po dahil meron na po tayong financial na pang-ayos po ng ating simbahan. So, kapag bumalik na ako dyan, ay magiging maayos na pala. So, salamat po mga kapatid at tayo po ay nagtutulungan sa Panginoon. So, sana po ay nagagalak tayo sa pamamagitan ng ganong mga bagay sa Panginoon. So, sa ngayon po ay sana po ay naging masaya tayo, naging magalak tayo sa Panginoon at purihin po ang Panginoon. Sa pag-alala po natin sa ating Panginoon sa pagkamatay niya at basahin po natin ang sinasabi sa unang Korinto 11 versikulo 23 hanggang 26. At sa kalagitnaan po ay magpaparty po tayo mga kapatid ng Lord's Supper emblems po po. Sabi po dito, ito ang turo na binigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing ipagkanalo ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay. Maray na po tayong kumuha ng tinapay. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ay hinahati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Maray na po nating i-partake ang tinapay. At sa pagpatuloy po, basahin po natin. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi na po, kunin po natin yung inumin ng ang juice po. Sinabi, ang inumang ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin nyo ito, gawin nyo ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Partiktik muna po natin yung juice. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Purihin po ang ating Panginoon, alalahanin po natin ang kanyang kamatayan. Sa pagkakaloob po natin sa ating Panginoon ay basahin po natin ang sinasabi sa Malakias chapter 3 verse 10 po. Ang sabi dito, pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Purihin po ang Panginoon, tayo po yung magbigay sa Kanya ng hindi napipilitan at with challenge, na-challenge tayo po sa Panginoon. Oh, rejoice, oh, rejoice, oh, rejoice. God never moves without purpose or plan. When trying his servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed
mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth. I shall come forth. I shall come forth. As gold. Oh, rejoice. Sa pagtatapos po ng ating maikling gawain na ito, ay tayo po'y manalangin ulit sa Kanya. O Diyos na dakila na siyang makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa mga mensahe niyo po, Panginoon, na ipinarating sa amin na kahit po pala sa kahirapan ay maaari kaming maging magalak dahil po kami po ay nag-worship sa iyo. So nagiging magalak po pala kami dahil sa pag-worship na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-apply po namin ito na maging masaya lagi sa tulong niyo po, Panginoon, maging magalak sa iyo. Sa mga oras na ito, hiningi rin po namin ang gabay sa inyo sa mga araw na masusunod na araw. Ikaw po manguna sa amin at ilayo niyo po nawa kami sa kapahamakan, lalo na darating po ang bagyong Kinta, Panginoon. Iiwas niyo po kami at pakiingatan niyo po naman ang bawat isa sa amin. Ito na lamang po ang pinapanalangin at pinapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, purihin natin ang Diyos, siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at kakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una hanggang ngayon at magpakilanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. And give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make His face to shine upon you. And be great. And be gracious